Masayang araw everyone for today, Mekos Mekos. Ayan, special banana hot cake nga pala ang ating menu for today. Ayan mga kapatid, i-Mekos Mekos na natin yan. Tara samahan nyo ko, let's go! And of course, being a nanay, ayan, at may natirang saging nga kasi nakita ko at naisip ko nga talaga na maggawa ng hotcake ngayong araw. At saka habang natutulog sila, gusto ko pagising nila meron silang kakainin na merienda. Yun lang naman talaga tayo di ba? Yun ang nanay, yun talaga. Syempre, hindi naman natin mararanasan yung ganitong posisyon kung hindi ka talaga real nanay. Ayan, sa being real nanay ay gagawa ka talaga ng paraan kung ano yung mga bagay-bagay na nakikita natin dito sa loob ng bahay. Tsaka sa ating part na mga nanay, mag-iisip talaga tayo kung ano ba yung ihahain natin sa ating lamesa o sa kanila. Sa totoo lang, alam nyo ba, sa tagal din talaga ng panahon na lumaki ako ng ganito at nagkaroon ng sariling pamilya, hindi ko naman talaga ito nagawa. Sa una kong haring anak, hindi ko naman ito nagawa dahil nga nag-abroad ako, nagyaya ako sa ibang bansa. At syempre, ang mga magulang ko rin na nagbantay sa kanila. Pero kung kukumparahin mo rin talaga, magkaiba ang pag-aalaga ng sariling nanay sa hindi. Yun, lumaki sa lola ba? Ganun. Kasi dumarating din talaga yung time na maiisip mo, mapagkukumpara mo sila na ikaw yung nagpalaki sa hindi mo masyado na alagaan ng maliit pa kumpara ngayon. Kasi na-experience ko talaga yan sa panganay kong anak. Iniwan ko siya, nag-abroad ako, ayun, binabantayan siya ng mama ko, nang mawala yung mama ko, ate ko, ayun, hanggang sa syempre na-realize na nga namin na at total awa nga ng Diyos nagkaroon talaga ng regular na trabaho si partner. Kaya nag-stay ako dito sa Pilipinas. Ayan, nagkaroon ng 2 bulinggit na magkasunod. At eto, tumatayo talaga ako na nanay talaga. Ang laki, sobrang laki ng pagbabago ko sa mga nakakaalam lang din talaga sa akin. So may ganun Kasi kung hindi nyo alam, hindi nyo naman talaga alam. 'Di ba? Napakagala ko, hindi lang yun. Nag-abroad ako, nag-alaga ako ng ibang bata. Tapos, pag-uwi dito sa Pilipinas, yung anak ko, sobrang tigas ng ulo. Bago ngayon, itong mga anak ko na maliliit is totaling on hands ko na sila. Ako na mismo ang nagpapalaki sa kanila. At syempre, malaking bagay din pala yung maging katulong ka sa ibang bansa. Kasi marami kang matututunan, marami kang mapapahalagahan sa buhay. Yun lang pala yun. Marami ka pa rin matututunan pala kapag gano'n ng mga na-realize mo, mga natutunan mo sa ibang bansa. At saka malaking advantage sa akin yung pag-aalaga ng bata. Kasi ngayon yung pag-aalaga ko sa mga maliliit ko is na-adapt ko talaga pag-aalaga ngayon. Sa pagluluto, sa pagkain, ganun. Sa ating mga nanay, di ba? Normal lang din talaga yung mga nagagalit, sumasama yung loob, pero wala tayong magagawa Bata yan, maliliit yan, hindi natin sila makokontrol pa. Pero hanggat kaya natin silang makontrol, ikokontrolin na lang talaga natin. Ang gulo, Basta yun na yun. Tapos eto na nga. Ayan, minekos-mekos ko nga lang pala yan mga insan. Ayan, ganyan ko nga yan. 2 yung ginamit ko dyan na isang serving spoon na yung kutsarita lang yan siya Tapos tinidor kasi nga syempre yung saging, di ba? Medyo dinudurog-durog ko. Kung nakikita nyo naman, yung saging dyan is medyo talagang buo-buo pa. Yun. At syempre, eto na nga. To be continue tayo sa ating mga maritesan. Ngayon ko lang din talaga na-realize sa buhay ko na ganito pala maging normal nanay at natural nanay na nag-aalaga sa loob ng bahay. Hindi lang yun. Dahil 2 yung maliit ko at magkasunod pa.
kailangan talaga minuminuto yung mata mo na sa kanila. Hindi pwedeng mawawala. Para bang nag-aalaga ka rin sa ibang bansa, yung mga alaga mo, hindi mo pwedeng ilubay yung mga mata mo sa kanila. Kasi yun yung sinasabi sa akin ng amo kong babae noon, nung nagtatrabaho pa ako sa Jeddah, na time to time, lagi kang nakatingin sa mga alaga mo dahil hindi mo masabi yung mga aksidente, mga mangyayari sa kanila. And of course, tama nga sila. Although na minsan, ikinasasama natin ang loob bilang yaya, ganun pala talaga. Kasi naranasan ko. At ngayon din, nararanasan ko sa aking mga bulinggit. At hindi lang yon, sa time management lang. Naku, Diyos ko, kulang na lang hindi na tayo matulog, di ba day? At sa madaling araw, naku, kailangan mo pa rin, para bang gusto mo pa rin silang silip-silipin kung ano yung mga nangyayari sa pagtulog nila, di ba? Lagi mo pa rin talaga sinisilip. Basta may maliit kang mga anak, ayun nga, basta manahimik sila. Ay nako, minsan na nga akong nag-live Nagulat ako sa isang cellphone na nakamonitor ako. Bakit nawala yung live ko? Nag-end stream ba naman? Alam mo ba, naginalaw na lang talaga ng aking anak na isa. Ay nako, wala na talaga akong magawa. At so, para sa akin din, na ganitong nanay, tapos nag-e-effort talaga ako na magkaroon ng mga vlog o video o kahit ano. Marami ako naiisip sa totoo lang, pero hindi ko magawa dahil hindi ko sila maiwanan. Hindi ako makapag voice over, kailangan magtatago ako or anytime na or nandyan si partner, bantayan yung mga bata, yung mga ganun ba. O kaya tulog na sila. Kasi pag mag-edit talaga ako, wala na. Pagka ganong oras na, huli na. Syempre, inaantok na ako, pagod na ako. Tapos may panahon lang din talaga sa madaling araw na magigising ako at titingnan ko talaga sila. At ito na nga, ayan guys. Diba, pagkatapos ko nga i-mekos-mekos yan, itatabi ko pala muna yan sa rep. Yan. Hindi dahil sa pinalamig ko. Kailangan medyo umalsa lang. A few moments later. At eto na B, kukunin ko na kasi mahigit naman na 30 minutes yata yan na itinabi ko sa rep. Aantayin ko lang naman talaga siya umalsa kasi nilagyan ko po yan siya ng yes. Mahilig po ako maglagay ng yes sa aking hotcake. Yan yung mga natutunan ko sa Saudi rin na ganun pala. Para umalsa. Kung gusto mo naman din siya parang gawin mong cake, huwag mo na lang masyado damihan ng tubig. Ganun pala yun. Ayan, at naglagay nga ako ng mantika na dito. Ayan, sa aking first try nga ng aking nag-request na nga yung isang na ang unang luto ay kay partner. At syempre, dahil gusto niya, unang luto, unang tostado. Ayun, mahilig nga pa siya sa well done. Gusto niya yung laging lutong-luto. Ayaw niya ng mga parang hindi tostado or medyo blacky-blacky or brownish yung luto. Hindi siya mahilig kumain ng mga ganun. Gusto niya yung lutong-luto. Ayan, isinalang ko na. Itong part na to, hindi ko nga masyado to ginawang floppy kasi yung aking harina is kung ano lang yung nandyan na harina, yun lang talaga yung niluto ko ngayong araw na to. Ayun lang yung mga available na nandito sa bahay. Yan, wala na akong time para bumili pa. Dahil hindi ko naman talaga pinaghandaan tong luto na tong hotcake for today's video. At dahil sa nagmadali ako, ayan, hindi pa pala ganun kainit yung aking kawali. Kaya parang medyo dumikit-dikit yung tamis ng hotcake dito sa aking kawali. Pero, never mind. Okay lang naman. Wala namang mangyayari dyan sa hotcake na yan. Charot. Ayan. Diba? Kita mo naman, ka-brown-brown yan. Masarap kasi siya kapag kaganyan. Brown na brown. Yung tostado. Masarap siyang kagatin. Lalo na pag bagong luto. Grabe, ang sarap. Try nyo na rin magluto ng ganito. Napakatipid. Kaysa bumili kayo ng yung ready mix, nako, mas masarap gumawa ng sarili. Harina lang naman yan hindi lang makakasave ka, makakamura ka. Ang sarap pa ng luto mo. Nilagyan ko nga lang pala din ng mga powder yan, ng milk powder. Para syempre, alam nyo na, dagdag sarap lang din naman yun. Di ba? First try, unang luto,
may unang kagat. Charot. Syempre, no, habang nagluluto ka, kukurot-kurot ka rin dyan sa niluluto mo. Ayan, nagmadali na nga ako magluto-luto dito na part kasi gising na yung aking mga bulinggit at hindi na sila makapag-antay. Alam mo naman kapag nagluluto ang nanay, naaamoy talaga nila yan. Alam mo na magugutom sa pang-amoy lang nila. Ay, gising na. Mama, what is that? What are you cooking? Ayun. At syempre pag naamoy na nila yan, manghihingi na. Hindi lang yan, magmamadali pa. Diba? Hindi ka na makakahindi. Syempre, daliin mo na yung pagluluto. Sabay ganun no? Hotcake lang naman ito. Napaka-easy lang talaga lutuin. At saka paborito kasi nila ito. Ay, hindi ko na rin talaga niluto ng minadalas-dalas. Paminsan-minsan na lang. Ginawa ko na yon dati. Nag-try na ako na yung 3 days sunod-sunod, pinakain ko sa kanila. Yun na nawa, hindi na nila naubos. Halos ayaw na kainin. Kailangan pala paminsan-minsan lang. Ito na, mami, dalian na natin ang pagluluto. Kasi kaya nga ako biglang nag-voice over. Alam nyo na, may mga batang sumisingit na gusto nang kumain, nagmamadali na, kay gutom na daw sila. Akala mo naman talaga, totoong gutom na. Ayan, hindi ko na nga pinakita yung mga mukha ng aking mga anak kasi for today's video, ayan, maluto-luto na nga na sunod-sunod sunod-sunod din yung kain ng aking mga bulinggit. Mama, make it faster. I want more. Pabilisan talaga sila kumain, day. Mukhang hindi ko na matitikman yung hotcake na to. Nagustuhan nila kasi alam niyo naman yung tamis ng saging, di ba? Siyempre, pag may pagka-sweet talaga. Naku, gustong-gusto ng mga bata yan. Kaya bibihira ko yan sila pinapakain ng mga may mga matatamis. Hindi lang yun. Napaka-hyper. Kapag yan ay sila nakakain talaga ng mga chocolate at sobrang tamis. Kala mo talaga wala ng pahinga. Ayun. At dito nga na part, binidyohan ko na ito. At baka wala na nga talaga matira. Ayan. Kung titingnan nyo yung texture niya, di ba? Ayan. May pagkasaging talaga. Yung ng banana is lumabas talaga sa hotcake na ito. Hindi ko na nga pala nilagyan niya ng syrup o kahit anong mga anik-anik. Ayan, this is the last of hotcake. Ayan, syempre, hindi lang sila ang may hotcake at may tira. Ayan na yung mga pinaka-huling-huli na salang. Ayan ay para sa akin. Kumuha na nga ako ng yellow dyan. Ayan, in-ready ko na nga rin yung para sa akin. Syempre, lagi kang save by the bell para sa sarili mo. Charot! Ayan. Joke lang yun, uy. Syempre, yung para sa atin, kung kayang ibigay sa anak, susubo mo na lang sa anak kaysa kainin mo pa. Pero charot, meron pa rin naman mga natira. Marami naman. Ayan. Ang aking coke. O, diba? Ang hotcake na kasing laki ng plato. Kasi yan yung mga lasa lang. O, diba? Nagbablog ako. Gusto rin ng anak kong bunso na ipakita rin yung kanyang iniinom. Oo, kakain na ako. Kakain na ako sa part na yan. At dahil mainit, mapasok-pasok talaga ang aking daliri at ang aking labi. Mainit. Masarap talaga siya pag bagong luto. Ayoko na siyang kainin kung hindi siya mainit. Ayun lang guys, and thank you for watching this video at maraming salamat sa mga aking mga supportive dyan na mga kaibigan, na mga legit. Siyempre, walang sawa mga suporta na kahit sino man saan sulok ng mundo. Maraming salamat and don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel. At sabay ganon, nabubulol-bulol pa. Ayan, yung mga subo ko dyan para sa inyo yan. Baka magutom kayo. Ngayon, pagpasensyahan nyo na at ipinakita ko rin talaga ako ay kumain dyan sa video na yan. Kasi baka sabihin nyo wala na akong ginawa kundi magluto lang, hindi na ako makain. Charot. Joke lang yun, uy. Ayun lang, hanggang dito na lang ang video na to. At maraming salamat sa inyo guys and see you around. Sana maging rin sa inyo ito at maggawa din kayo ng sarili nyong homemade hotcake. Charot. Kahit napakadali lang. Goodbye. See you around.